Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga kasintanda ko, I'm sure natatandaan na noong 1980s, ang slogan ng GMA7 ay "Where You Belong." Pero naalala ninyo na. Nangungusap ang slogan na ito sa isang basic human need, that we all need a sense of belonging. Kailangan nating maramdaman na tayo ay kabilang, kasama, kabahagi, kaakibat sa isang samahan. Kailangan nating personal na maranasan ang pagkilala at pagtanggap sa atin bilang kasapi ng isang grupo. Ang sense of belonging ay hindi lamang usapin ng makilala at magkaroon ng kakilala sa isang samahan. A sense of belonging is centered on gaining acceptance, attention, and support from members of the group, as well as providing the same attention to other members. Bata pa lang tayo, naroon na ang pangangailangan natin ng kalaro, kaibigan, kabarkada, kasama, kaugnayan. Indeed, the need to belong is basic in all of us. Sa ganitong konteksto natin dapat makita, maranasan ang kapistang ipinagdiriwang natin ngayon. We celebrate the solemnity of the Most Holy Trinity. Ipinagdiriwang natin ngayon, o ang ipinagdiriwang natin ngayon ay hindi lamang isang doktrina na ang iisang Diyos ay may tatlong persona. Ipinagdiriwang din natin ang pagmamahal at pagmamahalan ng tatlong ito. Our triune God is the God of loving relationships. The Father forever loving the Son in the Spirit, and the Son forever loving the Father through the Spirit. Ang kapistang ipinagdiriwang natin ay isang paalala, reminder, that we belong to the community of love of the Trinity. Tayo ay sa Diyos. Ang tanong, ang buhay at pamumuhay ba natin ay nababanaagan o nagpapahayag ng katotohanan that we belong to God? O sa totoo lang, nabubuhay at namumuhay tayo ng taliwas sa katotohanan ito? Kasi baka naman we belong sa ibang tao o sa mga iniidolo natin kasi nasa kanila ang loyalty natin, ang devotion natin. Baka naman we belong sa mga material na bagay, material na yaman, kasi sa mga bagay na ito nakaangkla ang buhay natin. O baka naman we belong to our self-interest and selfish ambition, kasi gayon na lamang pagkukumahog natin para makamit ito. Wala pong maidudulot na mabuti ang pagkakaila, ang pagdidinay na madalas namumuhay tayo na parang we don't belong to God. Kaya kailangan nating hingiin ang particular grace na ito, the courage to accept the truth, ang katapangan na harapin at tanggapin ang katotohanan ito, nang sa ganon, maitama natin ang mali sa pamumuhay natin. Remember, the truth will set us free. Ayon po kay Cardinal Tagle, ang pagiging binyagan daw natin ay dapat maghatid sa atin sa pagpapahayag ng ganito: Ako ay galing sa Diyos
at pupunta sa Diyos. Sabihin nga po natin yan ng malinaw at malakas. Tayo pong lahat. Ako ay galing sa Diyos at pupunta sa Diyos. Kailangan daw, ayon kay Cardinal Tagle, masabi ng bawat isa sa atin, the Father is my destiny, and I will get there through the Son, because Jesus is the way. And I will find the way to Jesus in the power, in the presence, and in the action of the Holy Spirit. Mga kapatid, sana maging malinaw ito sa atin. Ang Diyos Ama ang destinasyon natin. Kaya dapat sa Kanya nakatuon ang buong buhay natin. Hindi dapat matuon sa sino mang tao o anumang bagay. Hindi dapat matutok sa kayamanan, kapangyarihan, karangalan. Hindi dapat mabaon sa convenience, comfort, and sensual pleasure. Ang Diyos Anak, ang salitang nagkataong tao, si Jesus, ang maghahatid sa atin sa destinasyon natin, kaya siya dapat ang sinusundan. Siya dapat ang pinaglilingkuran natin. Hindi tayo dapat magpaikot-ikot lamang sa maliit na mundo natin dahil sa pangsarili o makasariling ambisyon natin. Hindi tayo dapat malihis dahil sa mga turo ng mundo na taliwas sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi tayo dapat maligaw dahil sa mga tinuturo ng lipunan natin at sa mga distorted values of materialism and worldliness. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng lakas sa pagsisikap nating makarating sa destinasyon natin. Kaya, ang kapangyarihan ng Espiritu, ang Spirit power, ang dapat nating nasahin o asamin. Hindi ang material na yaman at ari-arian, hindi ang makamundong tagumpay at karangalan, hindi ang paghanga at pagtingala ng ibang tao sa atin. Dahil tayo ngay kabilang sa community of love of the Trinity, dapat tayong maging salamin ng pagmamahal at pagmamahalan ng banal na Tatlo, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya, dapat maging larawan tayo ng pag-ibig at katapatan ng Diyos Ama, lalo na sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating pamayanan. Dapat maging salamin tayo ng pagbabahagi at pagsasakripisyo ni Kristo, lalo na sa mga nangangailangan at pinababayaan. Dapat maging imahe tayo ng paggabay at pagtulong ng Espiritu, lalo na sa mga naliligaw, nandandas, o nawawala ng direksyon. Sa madaling sabi, mga kapatid, sana ang lahat ng iniisip, sinasabi, inaasal, ginagawa, ikinikilos natin, lahat ng itinatangi, pinipili, pinagpapasyahan, at pinahalagahan natin, ang buong buhay at pamumuhay natin, ay kailangan maging isang makatotohanang pagpapahayag na tayo ay sa Diyos. That we belong to God. Let us always remind ourselves of this basic truth as we make the sign of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.